Tito Shen at Tita Su. Nandito ako para bawiin ang kasal. Si Anuan, kung may nagawa kaming mali, sabihin mo lang. Tatay ang magdedesisyon para sa'yo. Wala na, ngayon ay bagong lipunan. Pagsasama sa pamamagitan ng arranged marriage. Hindi kami nagkita ni Ming Su Anje sa loob ng mahigit 10 taon. Walang damdamin sa isa't isa. Ang sapilitang kasal ay walang magandang dulot para sa sinuman. Tama si Xia Onuan. Ngayon, pinapahalagahan na ang malayang pag-ibig at kasal. Lene, hindi ko rin nakita na maganda ang buhay ng mga taong malaya. Walang damdaming maaring linangin. Bigyan mo si Ming Suan ng isang pagkakataon. Si Nuan, ikaw isang babae. Paano mo maaring makapal ang mukha na dumaan at pilitin ang kasal? Bumalik ka sa iyong katwiran, huwag kang magbiro. Hindi ko siya pwedeng pakasalan. Kung pipilitin niyo akong umuwi, hindi na ako babalik. Para kay Tito Shen, dapat paluin ang mga bata habang maaga pa. Ming Suan, tumakbo ka na, mamamatay ka. Ano ang karapatan mong magsabi na ayaw mong magpakasal? Ang kasunduan ay para maging manugam ka. Kahit ang mga tao sa Hong Kong ay hindi ka pinansin. Ipinapaalala ko ulit, nandito ako para bawiin ang kasal. Kung naantala ka pa ng kaunti, tapos na ang kasal. Kakaunting sugat lang iyon. Kung titignan mo pa, mawawala na. Ang kwarto mo sa ikalawang palapag ang pinakamalaki. Mabilis na ayusin ito para sa tirahan sa Hong Kong. Huwag nang mag-abala kay Tito Shen at Tita Shen. Aalis na ako. Ay, huwag kang umalis. Ikaw, batang babae, unang beses mong lumabas ng bahay, hindi ka pamilyar sa lugar. Napakadelikado, mas mabuting manatili sa bahay. Lumaki akong kasama ang aking lolo. Tumawid ng mga bundok at lambak para magbigay ng konsultasyon sa iba't ibang nayon. Natulog na ako sa lungga ng mga lobo. Puno ng tao ang lungsod na ito. Delikado ba? Kailangan mo pang mag-aral sa night school ng high school. Kailangan ng military examination certificate. Kailangan mo pang makakuha ng rehistro. Mas madali kung sa bahay ka lang titira. Hahanapan ko ulit ng trabaho para sa'yo. Mahirap makapasok sa night school. Mas madali kung may patunay ng trabaho. Sige, kaya't magpakatatag na lang ako at mananatili. Lahat ng ito ay para sa aking munting init. Wala kayong kapalaran ni Ming Suan na maging mag-asawa. Mula ngayon, ituturing kita na parang anak na babae at aalagaan. Huwag kang mag-alala. Magsasama kami ni Ming Suan ng maayos mula ngayon. Maging maayos tayong lahat. Maging maayos tayong lahat. Tita, huwag kang gumalaw, humiga ka. Mas komportable na. Ang galing mo talaga, Xia Onuan. Balang araw, magiging malaking doktor ako. Mga simpleng bagay lang yan, Xia Onuan. Maraming masayang lugar sa Bichen. Hayaan mong dalhin ka ni Ming Suan para maglibot. May mga bagay pa akong asikasuhin sa paaralan. Hindi ka makakapagpanggap na kabaligtaran sa akin sa loob ng isang araw. Hindi na makakaya, hindi ba? Tito, nagbibiro lang si Ming Suan. Sabi na niya sa akin na mauuna na kami. Huwag masyadong magmukhang masungit. Ayaw ko rin sa'yo. Tito at tita, matanda na kayo. Tayo na mga nakababatang henerasyon ay dapat igalang ang mga nakatatanda. Magpanggap na lang tayo na mas maganda ang relasyon. Naiintindihan ko na, makikipagtulungan ako sa'yo. May nahimatay. Kapag na-headstroke, agad na dalhin sa malamig na lugar. May pagkakaiba ang lalaki at babae. Ayaw kitang pasukin, babae. Ang pagtulong sa tao ay kasing halaga ng buhay. Nakakabahala na bilang isang estudyanteng kolehiyo, hindi mo pa rin naunawaan ang simpleng bagay na ito. Mahalaga ang buhay ng tao. Nakakabahala na bilang estudyante ka sa kolehiyo, hindi mo pa rin ito naunawaan. Lolo, pakiusap, pumunta ka sa kabila at bumili ng isang mangkok ng malamig na tsaa para sa akin. Sige, hintayin mo. Maghiwalay kayo, huwag magsiksikan. Darating na ang tiyahin. Kaibigan, kaibigan. Ay, gising na, gising na. Huwag ka munang magsalita. Ito ay tubig ng munggo, dahan-dahan lang sa pag-inom. Makakainom ka ng bagay. Ito na ang ayos. Babae, marunong ka ba ng medisina? Ako ang doktor ng Huking University. Ang paaralan ng medisina ay naghahar ng mga tao. Gusto mo bang subukan?
Alam ko ang medisina. Pero paano mo patutunayan na ikaw ay mula sa Huking? Hindi siya kwalipikado, si Ginoong Zhang bilang doktor sa paaralan. Paano siya magiging school doctor hindi na siya nakatapos ng high school? Kung hindi siya makapaglingkod bilang school doctor, maaari siyang maging health officer. Huwag maging masyadong makitid ang isip ng mga kabataan. Siya ay mula sa departamento ng batas ng Huking. Maaari mo bang patunayan sa akin na ikaw ay kampante na? Maging kampante ka rin. Ang lolo ko ay isang doktor sa nayon. Mula pagkabata, kasama na akong tumulong. Lahat ng dapat malaman ay magiging maayos. Sama ka sa akin sa paaralan ng ospital para subukan ka. Kapag pumasa ka, magiging empleyado ka na. Talagang nakakita ako ng kayamanan. Kaibigan Xiao Nuan, mas matibay ang iyong pundasyon kaysa sa maraming mga estudyanteng may formal na pagsasanay. Ang lolo ko ay isang doktor sa baryo ng Taoyuan. Mula sa edad na 8, tumulong na ako sa trabaho. Kaibigan Xiao Nuan, binabati kita sa iyong pagpasok sa trabaho. Ngunit hindi maaaring labagin ang mga patakaran. Wala kang degree sa urban na medisina. Maaari lamang siyang pumasok sa trabaho bilang katulong ng school doctor. Matatanggap mo ba ito? Basta may maayos na patunay ng trabaho, ayos na iyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gagawin ko na ang lahat para makuha mo ito. Salamat, Zhang Xiaoyi. Kailangan mong magtrabaho sa paaralan ng ospital, Xiao Nuan. Sa susunod, magpapanggap tayong hindi tayo magkakilala sa paaralan. Huwag mong isipin na ipaalam sa iba na nagpapasalamat ako. Ang makilala ka ay hindi isang bagay na makapagpapaangat sa aming pamilya. Para din sa ikabubuti mo. Kung tapos ka na, magbigay ka na ng daan. Kailangan ko pang mag-enroll sa night school. Hindi ka pa ba aalis? Ito ay sa harap ng paaralan ng ospital. Baka may makakita sa atin na nag-uusap. Sige, magsisimula na akong magkalat ng chismis. Si Shen Yuxuan ay matigas ang ulo at ayaw akong bitawan. Ikaw, Easy, maliit na bagay, hindi ko ba kayang ayusin ka? Bilisan mong tawagin ang tao. Haha. Ha. Lumayo kayo. Tatlong matipunong lalaki ang nananakit sa isang dalaga. Alam ba ng mga magulang nyo? Ay, may isa na namang mas maganda. Siyempre, maganda ako, lola mo. Ay, talagang nahihiya akong hulihin sila. Huwag kayong magtakbuhan. Ginoong Xiao, Wala kaming masama, bilisan mo at hulihin ang tatlong tulisan na iyon. talagang matapang kayong dalawang bata. Mabait na ate, nasugatan ang kamay mo. Hahanapan kita ng band-aid. Hintayin mong bumalik si tatay para maipakita niya sa iyo ng maayos. Hindi mo alam na hindi na kailangang mag-abala ang tatay ko. Sweetie, ikaw ba ay isang fashion designer? Nakita mo na. Palagi kong gustong magkaroon ng sarili kong tatak ng damit. Sayang, hindi sinuportahan ng pamilya. Ang mga damit mo ay talagang espesyal at maganda. Kung ako ang magbibigay ng pera, gusto mo bang magtayo ng maliit na pwesto para subukan muna? Kumita ka at bigyan mo ako ng bahagi. Pinaasa kitang makakuha ng malaking bahagi. Ayos na iyon. Ang amoy ng gamot ng plaster na ito ay napakamabango. Ang reseta na minana sa aming pamilya. Pumunta ako sa Bicheng para sa pagsusulit sa paaralan ng medisina. Kailangan mong makilala ang tatay ko ngayon kung gusto mong mag-aral ng medisina. Tatay, iniligtas ako ng punong guro ngayon, tingnan mo ang plaster na ito. Ang reseta na ito ay parang apelyido mo. Ang aking lolo ay si Xiang Qingshan, ang matandang doktor sa Taoyuan Village. Apo ni Xiang Qingshan. Yung nayon mo ay nasa pagitan ng dalawang bundok. Nakapasok na ako sa nayon para sa isang pagsusuri dati. Narinig ko na ang pangalan ng iyong lolo. Bata, gaano katagal ka nang nag-aaral ng medisina? Mula pagkabata ay nag-aral na. Ngayon ay nagtatrabaho ako bilang tagapag-alaga sa Huking School Hospital. Kakatapos ko lang mag-enroll sa night school sa high school at gusto kong pumasok sa medikal na universidad. Ang taas ng ambisyon mo.
Pag may oras ka, pumunta ka sa aking medikal na pamamahala. Pag-usapan natin ang teorya ng tradisyonal na medisina sa sistema. Maganda ang iyong pundasyon. Huwag sayangin ito. Maganda ang itinuro ng iyong lolo. Mula pagkabata, sanay na akong mag-ensayo. Sabi ng lolo, kailangan ng lakas para sa pagsusuri. Kailangan pang umakyat ng bundok at magdala ng mga gamot. Ang iyong lolo ay isang taong may pangunawa. Halika, tulungan mo ako. Pagkatapos mag-ehersisyo, kumain tayo ng agahan. Siyang Nuan, nagluto ako ng 2 itlog para sa iyo. Salamat, tita. Aun Tsang, ito na ang 8 itlog mo sa araw na ito. Sobrang init ng panahon. Hindi ito ang solusyon. Mayroon ka bang ideya? Mayroon akong reseta para sa pampatanggal init, tingnan mo. Mababa ang gastos. Magluto ng malaking palayok at ilagay sa pintuan para libre itong inumin ng mga estudyante. May iwasan ang heat stroke. Magandang recipe ito. Gumawa ka ng isang tala at pipirmahan ko ito para sa ulat. Ang tsaa na ito ay talagang masarap. 2 araw na akong umiinom at hindi na ako gaanong nahihirapan sa init. Yung guro sa paggawa ng tsaa. Ate, siya na siguro ang bagong nurse. Maganda pa at marunong magluto ng tsaa. Yethe, anong espesyal dito? Sino ba ang hindi marunong magluto ng tsaa? Sige na, magluto ka ng isa. Sinasabing ang resipe na ito ay minana mula sa kanilang ninuno. Pinuri ng mga leader ng paaralan. Nandyan ba si Zhang Xiaoyi? Nagtungo si Zhang Xiaoyi sa tanggapan ng kalusugan para sa isang pulong. Mayroon bang hindi ka komportable? Walang masakit. Gusto ko lang sanang magtanong. Sino ang responsable sa tsaa para sa init? Ako ang nagbigay ng ideya. Inaprobahan ni Zhang Xiaoyi. Ano nang nangyari? Wala naman, sa tingin ko lang. Isang tao na hindi nakatapos ng high school. Sino ang nakakaalam kung may problema ang reseta? Sino ang mananagot kung masama ang epekto sa estudyante? Uminom ka ba? Uminom ako. Nainom mo ba ng masama? Kung magkaroon ng anumang problema, pumunta ka lang sa paaralang ospital. Ako ang bahala sa iyo. Ngayon, pakilisan mo ako. Kailangan kong irehistro ang mga gamot. Kapatid, sino ang hinahanap mo? Wala namang masama. Ano ang nangyari kanina? Walang anuman, may nagmamalasakit sa kaligtasan ng pagsusuri sa tag-init. Yine, ipinatupad na ang summer check sa buong paaralan. Pinasalamatan ng punong guro ng personal. Mula bukas, magkakaroon ng mga supply points sa bawat kantina. Naging sikat ka na, Siyang Nuan, hahaha. Mingsuan, hindi ka ba maglalaro ng basketball? Ah! Mingsuan, hindi ka ba maglalaro? Kaya bang gumalaw ng mga paa nyo? Masakit. Hindi makagalaw. Huwag siyang galawin. Pumunta ka sa ospital ng paaralan at magrekomenda ng wheelchair. Pupunta ako. Kailangan nating kumuha ng nangyari. Maaaring may bali sa buto. Una, maglagay ng malamig na kompres para mabawasan ang pamamaga. Pagkatapos ay dalhin sa malaking ospital para sa X-ray. Ilagay ang yelo sa loob ng 20 minuto. Maglagay muli pagkatapos ng 10 minuto. Salamat, ikaw ba ang bagong assistant ng school nurse? Maraming kaklase ang nagsabi sa akin tungkol sa'yo. Humiga ka lang ng tahimik at huwag gumalaw. Mingsuan, hindi ito yung sa bahay nyo. Mingsuan, hindi ito sa bahay nyo. Zhenghui, magpahinga ka ng mabuti. Sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa bahay nyo. Kilala niyo ba ang isa't isa? Hindi ko siya kilala. Patimog, maaari ba kitang tanungin tungkol sa isang bagay? Ano ba ang relasyon mo kay Shen Mingsuan? Ano na kinalaman ko sa iyo? Ako ay kaklase niya. Bilang kaklase, sa tingin ko mahalagang ipaalala sa iyo. Hindi kayo nagmula sa parehong mundo. Tapos na. Huwag mong isipin na dahil nakatira ka sa bahay ng Shen. Ikaw lang ang may interes kay Shen Mingsuan. Pumunta ka sa kanya. Kung may problema ka sa akin, bahala ka na.
Pero, huwag kang maghanap ng gulo sa teritoryo ng ospital ng paaralan. Dito ay lugar para magpagamot. Mag-inggit at magpakabata ka sa sarili mong bahay. Zhang Xiaoyi, nais kong ipahayag ang isang problema. Sinasabi ng assistant ng school doctor na sinuan. Hindi siya nakapagtapos ng high school. Ngunit nag-aalaga siya ng sugat ng estudyante sa paaralang ospital. Kahapon, naglagay pa siya ng benda sa isang estudyante. Ito ba ay labag sa mga patakaran? Tapos ka na bang magsalita? Sige, sasagutin kita. Lahat ng operasyon ni Xiang Nuan. Lahat ay natapos sa ilalim ng pangangasiwa ng nakatalagang doktor. Lahat ng ito ay may pirma at tala. Gusto mo bang tingnan mo na lang? Nababahala lang ako sa kaligtasan ng medikal sa paaralan. Kung talagang nagmamalasakit ka, kapag nagka-headstroke ka, huwag uminom ng tsaa na pinakuluan ng mainit na tubig. Ito ang pinsan ko, gusto naming magpatingin. Umupo at maghintay para sa konsultasyon. Walang konsultasyon, umalis na. Hindi si Ginoong He. Nais naming maging estudyante at matutong maging doktor. Kung ayaw mong tumanggap ng estudyante, umalis na kayo. Dr. He, ang pinsan ko ay taos puso. Ito ang mga regalo sa pagkikita. Sabi ko, hindi tatanggapin. Tao. Ikaw yung nagkagulo sa school hospital noong nakaraan. Lumabas. Anong kahalagahan nito? Ano bang kayabangan ng isang nagmamay-ari ng maliit na klinika? Napapansin mo bang madalas kang nauuhaw kamakailan? Kahit gaano karaming tubig ang inumin, hindi pa rin nawawala ang uhaw. Ano nang pakialam mo? At nagagalit ng madali. Namumula ang mga mata. Umaga, nagising ako na may mapait sa bibig. Iminumungkahi kong magpunta ka sa ospital para suriin ang atay at apdo. Hindi ito simpleng sakit. Dr. He, pakitingnan mo agad. Pati ang mga tao sa institusyon ay makakapagbigay ng paggamot. Guro, batay sa kulay ng iyong mukha at dila, natutukoy ko ito. Tama ang sinabi niya. Ang puti ng iyong mata ay dilaw. Ito ay isang tipikal na senyales ng labis na init sa atay at apdo. Ang dalaga ay may mabuting layunin na ipaalala sa iyo. Huwag itong baliwalain. Magpatingin ka na sa ospital para sa masusing pagsusuri. Huwag nang ipagpaliban at gawing malaking problema. Paano mo nalaman iyon kanina? Kulay dilaw ang mukha. Dilaw at malagkit ang dila. Mabigat ang tono at madaling magalit. Malaki ang posibilidad na may init sa atay at apdo. Tinuruan ako ng lolo ko. Kahit na malayo pa ako, talagang kahanga-hanga. Bakit ka nagpapakumbaba? Nagdagdag si Tiantian ng pagkain ngayon. Bakit? Nakakuha ako ng magandang estudyante para sa iyong ama. Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka at maghandog ng tsaa. Ngayon ang malaking araw mo para maging disipulo. Kailangan mong magsuot ng maganda. Hindi ko pa nasusuot ang damit na ito na ako ang gumawa. Maganda ang katawan mo, siguradong bagay sa'yo. Ang ganda nito sobra. Sandali lang, hindi ako madalas magsuot ng palda. Subukan mo, sa itsura mo, siguradong maganda ka sa suot na palda. Dumating na ang pinsan mo, sweetie. Kapatid, ito ang pinakamabuting kaibigan ko na si Xiang Nuan. Ito si Meng, ang pinsan ko, Xiang Nuan. Mag-aaral ng graduate sa Departamento ng Arkitektura ng Huqing University. Kamusta, Xiang Nuan? Ay. Magandang araw sa iyo, matututo. Si Xiang Nuan ang bago kong estudyante. Mula ngayon, pamilya na tayo. O sige, pupunta ako para tumulong sa misis ng guro sa pagluluto. Ay. Salamat, Xiang Nuan, sa pagbigay mo ng pera sa akin. Kung hindi ko alam kung kailan kami makakapagsimula. Pero hindi ba tayo malulugi? Kapag may sinimulan ka ng gawin, kailangan mong magkaroon ng tiwala. Tiyak na hindi tayo malulugi. At tiyak nakikita tayo ng malaki. Nagbihis ka pa talaga ng palda. Ang ganda ng palda mo, saan mo ito nakuha? Ang estilo na ginawa ko ay natatangi. Ilan lang itong mga ito. Kung mabenta na, wala na akong maitatri. Dito ay, kailangan din naming subukan. Pero lahat ay pwedeng subukan. Isa-isa lang, dahan-dahan lang. Huwag magmadali 3-5-4-0-4-5 Hong Kong. Kumita na tayo ng halos 50 piso. Mas marami na tayong pondo. Bumalik tayo at bumili ng mas maraming tela. Gumawa ng mas maraming estilo. Ang mga kababaihan ay kayang humawak ng kalahating mundo. Ang galing nyo talaga. Magaling na estudyante ng arkitektura. Magdidisenyo ka ng harapan para sa amin sa hinaharap.
Hindi ko basta-basta tatawagin kang kuya. Huwag mag-alala, libre ang disenyo. Lifetime warranty. Bro, magaling ka talagang sumakay sa sitwasyon. Ha ha ha. Guro, report ko ang tagapag-alaga ng kalinisan sa ospital ng paaralan na Siksiyang Nuan. Wala siyang wastong diploma sa medisina. Ngunit siya ay nagbibigay ng medikal na paggamot sa mga estudyante. Ito ay kabilang sa walang lisensyang panggagamot. Guro, inireport ko ang tagapag-alaga ng kalusugan ng paaralan na Siksiyang Nuan. Wala siyang wastong diploma sa medisina. Ngunit nagbibigay siya ng medikal na paggamot sa mga estudyante. Ito ay kabilang sa walang lisensyang medisina. May ebidensya ba? Pumunta ako sa ospital ng paaralan. Nakita kong personal na binabalutan niya ang sugat ng estudyante. At saka yung saan niya para sa init. Sino ang nakakaalam kung may problema ang resipe? Sino ang mananagot kung may mangyaring masama? CJ, nagpadala ako ng tao para beripikahin. Ito ang kopya ng lisensya ng rural na Dr. Nixiang Nuan. Ito ay inisyu ng health center ng Taoyuan Village. 5 taong karanasan sa medisina na patunay. Ito ay mula sa distrito ng kalusugan. Nirehistro ang mga pangunahing tauhan sa kalusugan. Ito ang kanyang talaan ng trabaho sa ospital ng paaralan. Lahat ng operasyon ay may nakasaad na tulong mula sa mga medikal na tauhan. Bawat isa ay may pirma ng nakatalagang doktor. Ito ang pagsusuri at pag-apruba para sa mga bahay na pampalamig. Pirma ng opisina ng punong guro at ng departamento ng lohistika. Kumpleto ang mga materyales. Nakasunod ang operasyon sa mga regulasyon. Lahat ng gawain ni Comrade Siang Nuan ay nasa loob ng itinakdang saklaw. Walang problema. Ang pamamahala ng paaralang ospital ay maayos din. Salamat kay Iray Zhang sa kanyang pagsisikap. Sixiao Nuan, alam mo ba kung sino ang nag-ulat sa'yo? Alam ko, pero hindi ito mahalaga. Mukhang hindi ka nag-aalala. May paraan akong ayusin siya. Hindi mo naman talaga ito pinapansin. Nasa harap ko na siya. Huwag ka nang magpigil. Akala niya gusto kong matamaan. Sabi mo, tayo ay magtayo ng store. Nagawa ko na ang buod ng mga pinakapopular na modelo na binibenta sa tindahan. Gustong-gusto ng mga kabataang babae ang maisinturon. Mahilig ang mga nasa 30 sa E-line na palda. Nakikinig ka ba talaga? Nakikinig sa pag-urong ng baywang at E-line na palda. Ilang oras ka natutulog sa isang araw, Siang Nuan? Sapat na sapat. Anong sapat? Nagtatrabaho sa paaralan sa araw at nag-aaral sa night school sa gabi. Magbenta tayo sa tabi ng kalsada tuwing weekend. Kailangan ko ring pumunta sa klinika para matutong maging doktor mula sa tatay ko. Ikaw ay matibay na tulad ng bakal. Tian-tian, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nasa ating nayon? Mahigit 2,000. Mayroon lamang isang health center at isang matandang doktor. Siya ang lolo ko. Siya ay 72 taong gulang na ngayon. May sakit ang isang tao sa nayon. Kailangan mong tumawid ng 2 bundok para makapunta sa klinika ng bayan. Nakita ko noon ang isang ina na labis na dumudugo. Kaya hindi na isalba dahil masyadong malayo ang daan. Kaya hindi ako pwedeng magtagal. Mabilis akong matututo para makabalik agad. Ang pangarap mo ay maging isang fashion designer. Ang pangarap ko ay, huwag nang mahirapan ang mga tao sa aking nayon na magpagamot. Magiging totoo ang iyong pangarap. Aking pangarap din ay magiging totoo. Siyempre. Hindi ba't ginagawa mo na ito? Ang ating negosyo ay ang unang hakbang. Ano ang iyong unang hakbang? Nagawa na ang unang hakbang. Guro ng ospital ng night school. Susunod na ay ang pagsusulit sa kolehiyo. Siguradong makakapasa ako. Ito ang lahat ng tela na naipon ko. Talaan ng mga supplier at presyo. Kapag kumita tayo ng mas marami, magrenta tayo ng maliit na tindahan. Ako ang magdidisenyo, ikaw ang mag-aasikaso ng mga account. Kapag umunlad ako, ikaw ang magiging kasosyo. Kapag dumating ang panahon, huwag mong sisihin ako kung mahigpit ako sa iyo. Sana nga ipakialaman mo ako. Ha 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 ha. Siksya Nuan. Paano mo nalaman na nandito ako? Malakas ang ulan. Magsuot ka ng isa pang damit at magdala ng payong para hindi ka mabasa. Eh ikaw, may suot akong sombrero, kaya okay lang ako habang nagbibisikleta. Ang taong ito. Bakit nandito ka na naman? Sabihin mo kay Tiantian na nagmamadali ka buong araw ngayon. Hindi ko naisip ang kumain ng hapunan. Walang dahilan para ganyan, Cheng Yuan. Sabi ko na hindi ako makikipagrelasyon habang nag-aaral. Hindi ba't wala naman akong kausap? Nandito lang ako para bigyan ka ng mangkok ng sabaw, huwag kang mag-alala. Salamat, tara na, ihahatid kita pa uwi. Uminom ng sabaw sa daan at matulog na lang pag-uwi. Kailangan mo pang pumasok ng maaga bukas.
Cheng Yuan, bakit mo ako ginagawa ng ganito kabuti? Dahil karapat-dapat ka. Ang mga damit na ito ay ikaw mismo ang gumawa. Ako ang nagdisenyo ng estilo. Ako ang pumili ng tela. Si Wing ay ako rin. Natutunan mo ang tungkol sa disenyo ng damit. Nag-aral ako sa sarili ko at tumingin ng maraming fashion magazine. Nakapag-analisa na rin ng maraming seryosong pag-aaral. Ako ang vice presidente ng King Fang Factory. Zhao ang apelyido. Naghahanap ang aming pabrika ng mga batang designer para makipagtulungan. Mag-develop ng isang bagong serye. Nakatutok sa mga kababaihan na nasa edad 20-30. May interes ka bang makipag-usap? Magsalita ka na. Ha ha ha. Dalhin mo ang ilang paborito mong disenyo sa susunod na Miyerkules. Pumunta ka sa pabrika at hanapin mo ako. Ito ang address ng pabrika. Hong Kong, Hong Kong. Narinig mo ba? Mayroong gustong makipagtulungan sa akin. Narinig ko na gusto mong maging kontratang designer. Wala pang simula iyon. Totoo ba ito na siya ay nagtanong kay Nuan? Ikaw ang nagtrabaho para dito. Ako ay isang fashion designer. Walang tao sa lambak, huwag nang sumigaw. Sisigaw ako na gusto kong malaman ng buong mundo. Ano ang iniisip mo sa loob mo, Xiao Nuan? Iniisip ko na balang araw ay gusto kong magtayo ng isang gusali sa Taoyuan Village. Bagong health center. Sa dalawang palapag, ang ibabang palapag ay ang klinika at butika. Sa itaas na palapag ay ang mga silid ng mga pasyente. Sa harap ng bahay ay nagtatanim ng mga halamang gamot. Sa likod ng bahay ay nagtatanim ng gulay. Kaya't hindi na kailangang umakyat ng 2 bundok ang mga tao sa baryo para magpagamot. Ano ang iginuhit mo? Ang iyong health center. Hintayin mo akong maging nangungunang arkitekto. Ako mismo ang magdidisenyo para sa'yo. Huwag 2 palapag. Gagawa ako ng 3 palapag para sa'yo. Pangunahing antas ng klinika. Ikalawang palapag ng silid pasukan. Ang ikatlong palapag ay puro silid-aralan at laboratorio mo lamang. Gaano karaming pera ang kailangan kong gastusin? Walang bayad, gamitin mo ang aking design fee bilang kapalit. Ano naman ang ide-design mo para sa akin, kuya? Ay de-design ko sa iyo ang pinakamasiglang pamilihan ng damit sa Bichen. Ang unang palapag hanggang sa ikatlong palapag ay lahat ng iyong tindahan. Ang tuktok na palapag ay ang iyong studio. Ang direksyon ng bintana na may pinakamagandang liwanag. Ito ang sinabi mo. Ikaw ang magiging saksi, Xiang Nuan. Ako ang magiging saksi. Magandang bagay ang pagiging kabataan. Noong bata pa ako, gusto ko ring magtayo ng malaking klinika. Ngayon, mayroong estudyanteng si Xiang Nuan, kontento na ako. Guro, balang araw ang aking klinika. Nakasulat din ang iyong pangalan sa plaka. Haha, ayos lang. Kailangan mo munang makapasa sa medikal na universidad. Kailangan kong makapasok sa pinakamagandang paaralan ng medisina. Ako at si Tiantian. Kailangan kong maging pinakamahusay na taga-disenyo ng damit. Kailangan kong maging nangungunang arkitekto. At pagkatapos ay gagawan si Tiantian ng shopping mall para sa mga damit. Bibigyan ng rural na ospital si Xiang Nuan. Bibigyan ko kayong 2 ng pinakamakapangyarihang hinaharap sa buong mundo. Hindi ka pa natutulog agad na. May kailangan. Kamakailan, may mga chismis sa paaralan. Sinasabing ang tagapag-alaga ng paaralan ay may kinalaman dito. Malapit siya sa mga miyembro ng arkitektura. Then, Si Anuan, hindi mo ba sinabi na huwag pag-usapan ang pag-ibig habang nag-apply? si Shen Mingsuan ang una. Kung sino ang malapit sa akin ay aking bagay. Ikalawa, si Cheng Yuan ay pamangkin ng guro. Matamis na pinsan. Normal lang na magkalapit tayo sa isang grupo. Ikatlo, anong katayuan mo para itanong sa akin ang tanong na ito? Nababahala lang ako para sa'yo. Nakatira ka sa bahay ko. Kailangan kong maging responsable para sa'yo. Nabawasan na ang kasal. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Kung wala ka ng ibang bagay, matutulog na ako. Umaga na trabaho. Hindi ka ba natatakot na marinig ito ng mga magulang ko? Ang tiyuhin at siya ay hindi mga tao na basta-basta naniniwala sa mga chismis. At higit sa lahat, basta't walang masyadong nagsasalita. Hindi nila malalaman. Ang serye ng mga blouse na may pinaliit na baywang. Mababawasan ba ang gastos sa tela? Nakakompute na ako. Maaari nating bawasan ang gastos ng 30% gamit ang purong cotton na tela na naipon sa pabrika. Bahagyang ayusin ang disenyo ng kwelyo at manggas. May ibebenta na ito bilang bagong modelo.
Marunong ka bang gumawa ng pattern? Nagdala ako ng sample na damit para ipakita sa iyo. Malinis ang tahi. Ang disenyo ay maganda. Sino ang tinuruan ka? Nag-aral ng mag-isa. Nagsimula ako sa pag-alis ng ilang piraso ng damit at nag-eksperimento sa aking sarili. 3 buwan ng pagsubok na panahon. Mag-submit ng 1-0 disenyo bawat buwan. Kailangan ng 70% rate ng pag-aproba. Hindi mataas ang sahod pero may komisyon sa mga naaprobahang disenyo. Gagawin mo ba o hindi? Gagawin ba? Siyang Nuan, pumirma ako ng 3 buwang probation. Huwag kang masyadong excited, huwag kang masyadong excited. Ayos lang na nakapirma na. Tawagin ang mga miyembro ngayong gabi. Ako ang taya, ang tatay ko ang magbabayad. Ngayon, ikaw ang bida. Yung si Siyang Nuan sa school hospital. Hindi pa nagtapos ng high school. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Totoo ba? Siyempre totoo. Isang kaibigan ko. Mismong nakita kong hindi niya alam ang mga batayang prinsipyo ng pharmacology. Mag-iinit lang ng tsaa. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Linjing na estudyante. Tama ang sinasabi mo na hindi ako nagtapos ng high school. Nag-aaral ako sa night school para sa mataas na paaralan. Mag-aaral ako para sa pagsusulit sa susunod na taon. Sinasabi mong hindi ko alam ang pharmacology. Ang lolo ko ay isang doktor sa baryo ng Taoyuan sa 3 henerasyon. Nagsimula akong mag-aral ng medisina noong ako'y 8 taong gulang. Ang aking sertipiko bilang isang doktor sa nayon. 5 taong karanasan sa medisina. Pumunta sa tanggapan ng kalusugan para sa pag-file. Lahat ay naka-archive sa paaralan. Maaari itong suriin anumang oras. Gusto mo bang tingnan ito ngayon? Hindi ko naman sinabi na ginamit mo ang anumang paraan. Pakisabi ng malinaw. Anong mga paraan ang ginamit ko? Kung hindi sa harap ng napakaraming kaklase. Nagsinungaling ka at nagdudungis. Dapat bang humingi ng tawad? Sinasabi ko lang ito ng basta-basta, pero ikaw hindi. Ipinagbigay alam mo sa paaralan ang huli mong ulat sa grupo ng investigasyon. Lumabas na ang resulta. Lahat ng aking mga hakbang ay alinsunod sa batas at legal. Linjing, kung may susunod ka pang pagkakataon. Diretso akong lalakad sa legal na paraan. Narinig ko. Nakausap mo si Linjing sa harap ng lahat sa bulletin board. Siya ngayon ay nagkakalat ng chismis sa harap ng maraming tao. Sobrang dami na ng mga pinagdaraanan ko. Tama ang ginawa mo. May sasabihin akong mahalagang bagay sa'yo. Pupunta sa tanggapan ng kalusugan sa susunod na buwan. Mayroong isang pagsasanay para sa mga tauhan ng pangkalusugan sa komunidad. 3 araw. Nag-enroll ako para sa'yo. Talaga. Ang sertipiko ng pagsasanay ay maaaring bilangin bilang oras ng patuloy na edukasyon. Sa hinaharap, mag-aral ka sa kolehiyo. Makatutulong ang pagkuha ng mga profesional na sertipiko. Zhang Xiaoyi. Mula nang pumasok ako sa ospital ng paaralan, nandyan ka na para tumulong sa akin. Sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Siyang Nuan, ikaw ang pinakamasipag na babae na nakita ko. Sa iyong kasipagan, ang pinakamasamang posibilidad sa iyong buhay. Pero huli sa pag-angat ang iyong tagumpay. Ngunit hindi ka magiging ganun. Bata, magiging matagumpay ka. Mga estudyante, tayo ay nagsasanay ng mga tauhan sa pangkalusugan sa batayan. Ngayon ay opisyal na nagtatapos na. Ngayon ipapamahagi ko ang mga sertipiko ng pagsasanay sa mga estudyanteng nakapasa. Sino ang si Siyang Nuan? Ako ang narito upang huwag purihin si klaseng Siyang Nuan. Siya ang isa sa mga trainee na ito, ang nag-iisang nakakuha ng perpektong marka. Magpalakpakan ang lahat. Ginoong Siyang Nan, maganda ang hinaharap mo. Ito ang paksa ng aking proyekto sa pagtatapos. Sentro ng Pangangalagang Medikal sa Kanayunan. Tingnan mo. Ito ang mapa ng topografiya ng Barangay Taoyuan. Pumunta ako sa bayan para hanapin ang sariling guhit ng pamahalaan. Itong patag na lupa. Nasa likod ng bundok at harap ng tubig. 15 minutong lakad mula sa nayon. Magandang kondisyon ng pundasyon. Sapat na sapat ang 2 palapag. Talagang pinili mo ang Taoyuan Village bilang Biyernes. Talagang magtatayo ng tunay na ospital sa hinaharap. Ito ang unang burador. Cheng Yuan. Alam mo ba kung bakit hindi ako nagkakaroon ng relasyon? Alam kong kailangan mong mag-aral para sa kolehiyo at hindi ka dapat ma-distract. Bakit kapag ganyan kabait sa akin? Dahil mabuti ako sa'yo. Hindi dahil gusto kong makipagrelasyon ka sa akin. Sinasabi ko ng tapat na karapat dapat ang mga bagay na ginagawa mo. Gusto ko ring makatulong.
Kapag nakapasa na ako, ikaw ang magiging unang bisita ko. Sige, napagkasunduan na. Hintayin mo, iiwanan kita ng mensahe. Guro, aling tanong ang hindi ko nasagot ng maayos? Sagot mo ng maayos ang bawat tanong. Ito ay mga totoong tanong mula sa nakaraang taon na pagsusulit. Gawin mo ito sa winter break. Susunod na tag-init. Nais kong makita ang iyong pangalan sa pahayagan. Salamat, Guro. Dala ang mga alaala mula sa daang milya na aking nilakbay. Naaalala ang mga nakaraang taon ng mga pagsubok at lungkot. Tulad ng mga kabataan sa paaralan. Nasa rurok ng kanilang kabataan. Mga ambisyon ng kabataan. Nagmamalaki sa kanyang mga kakayahan. Pinakamahusay na talikuran. Mga kakayahan ng ego. Uminom ka ng saan ng almendras. Bata ka, araw-araw kang natutulog ng late at maaga kang gumigising. Kaya mo bang tiisin ang ganitong hirap sa katawan mo? Baka mas mabuti kung huwag ka nang mag-ehersisyo sa umaga. Tita, ang pakikipaglaban ko kay Tito ay hindi lang nagpapabuti sa katawan ko. Mas malinaw din ang isip. Mas mabilis na akong makapagbuhat ng mga bagay. Wala akong nararamdamang hirap. Punong-puno ng sigasig. Siya ngayon ay nasa isang mahalagang yugto. Kagat ng ngipin at tiisin ito. Mula ngayon, maganda na ang mga araw. Tama ka, Tio Shen, pareho tayo ng pananaw bilang mga bayani. Ha 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 ha. Tama ka, ha 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 ha. Kay kaibigang partido. Ako ay nasa departamento ng makina. Ito ay para sa'yo. Salamat, pero hindi ko kaya. Gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Ang estudyanteng ito. Nagtatrabaho ako bilang school nurse sa araw. Nagtatrabaho sa klinika sa araw at nag-aaral sa night school sa gabi. Nag-aaral ako sa klinika tuwing katapusan ng linggo. Sa mga libreng oras, kailangan ko pang tumulong sa kaibigan na magbenta ng damit. Natutulog ako ng 5 oras bawat araw. Wala na akong oras kahit para magmuni-muni. Huwag nang pag-usapan ang pag-ibig. Kailangan ding maging maingat sa oras ng pakikipagkaibigan. Hindi ito patas para sa iyo. Kaya kapag natapos mo na ang pagsusulit, matapos kong makapasa, kailangan kong mag-aral ng 5 taon sa medikal na universidad. 5 taon mula ngayon, babalik ako sa bayan para magtayo ng ospital. Hindi ko tinatanggihan ang taong ito. Tinatanggihan ko ang lahat ng bagay na makakapagpawala ng aking atensyon. Classmate sa Hong Kong. Ikaw ang pinakamagaling na tao na nakita ko. Naway makapasa ka sa pagsusulit. Ito ay naipit ng 3 taon. Ang kulay ay hindi kailanman naluluma. Ano ang balak mong gawin dito? Spring dress. Itaasin ang waistline ng kalahating pulgada. Pumipit ang lailayan ng damit. Magdagdag ng 1 buton sa manggas. Maaari nating gamitin ang naipong tela para gawing 5 piso ang gastos at ibenta ito sa 15 piso. Malinis na kita ng 0 piso. 6 Xiaohi. Yung suit collar na shirt na ginawa mo noong nakaraan. Suot ko ito habang umiinom ng lugaw. Maraming tao ang nagtanong kung nakita ko na. Pagsusuri ng merkado. Tita, balak niyang magtayo ng sarili niyang brand. Nag-ipon ka ng magagandang tela para sa iyong negosyo. Ako ang unang bumili, ang bahay ni Nuan ay maganda. May bagong kalsada sa dulo ng ngayon. Makakapasok na ang traktora. Ang perang ipinadala mo ay binili ng bagong medikal. Nabayaran na ang lahat ng bayarin sa mga libro ng mga bata sa ngayon. Sabi ni Chezhang, hintayin kitang bumalik para gawin ang iyong paboritong pagkain na locust flower cake. Mag-aral ng mabuti. Naghihintay pa si Lolo na makita kang maging mahusay na doktor. Lolo, ako ang nanguna sa huling pagsusulit sa night school. Nag-aaral pa rin ako ng tradisyonal na medisina kasama ang aking guro. Mabuti ako sa Bicheng. Tinuturing ako ni Jushen at Chasu na parang anak na babae. Hintayin niyo akong makapasok sa kolehiyo, uuwi ako para bisitahin kayo. Iwanan mo sa akin ang mga cake na gawa sa bulaklak ng akasya, Nuan. Siyang Nuan, malapit na mag-isa 0, bakit hindi ka pa umaalis? Guro, itong tanong sa pisika. Madalas kong nalilito sa tamang direksyon ng pagbilis. Hindi naman mali ang direksyon ng akselerasyon. Ikaw ang nagkamali sa tamang direksyon. Ang bagay ay tinatamaan ng 3 puwersa. Ang bigat ay pababa. Ang suporta ay patayo sa dalisdis. Ang puwersa ng alitan ay pataas sa dalisdis. Ang resultant na puwersa ay natural na nakadirekta sa aklian.
Kaya't unang iguhit ang diagram ng pagsusuri ng puwersa. Para sa lahat ng mga problema sa kinematics, ang pagsusuri ng puwersa ay ang unang hakbang. Ang iyong pag-unlad sa nakaraang 6 na buwan ay katumbas ng 3 taon ng iba. Huwag masyadong mahuli. Naiintindihan ko, Linjing. Nabagsak ka ng 3 asignatura noong nakaraang semestre. Ngayon, nakapag-absent ka na ng 20 klase sa semester na ito. Sa palabas, nagpasya silang bigyan ka ng babala. Guro, Alam ko na ang sasabihin mo dahil sa nakaraang semestre. I-report ang tungkol sa kalinisan ng mga tauhan sa paaralan. Nakatapos na ang paaralan sa kaso. Walang problema ang tao. Ilang beses mo nang tinutukan ang iyong mga kaklase. Napakapangit ng epekto. Inirekomenda ng punong guro na magmuni-muni ka ng mabuti. bakit ako parurusahan? Siya nga ang siyang nuan. Lahat ng kwalifikasyon ni Comrade Siang Nuan ay ayon sa batas. Ang pagkuha ni A.A. Hinang estudyante ay kanyang personal na desisyon. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, ang susunod na parusa ay ang manatili sa paaralan para sa pagsusuri. Mag-ingat ka sa iyong mga aksyon. Siang Nuan. Gaano pa katagal bago ang pagsusulit sa kolehiyo? 3 buwan at 12 araw. Nababalisa ka ba? Nababalisa. Hindi dahil sa takot na hindi makapasa. Takot na hindi makapasa sa pinakamagaling. Sigurado akong makakapasa ka. Bro, bakit mas kumpiyansa ka pa kaysa kay siyang nuan? Dahil nakita kong nag-aral siya. 5 oras lang akong natutulog sa isang araw. Mas masipag siya kaysa sa kahit sinong estudyante. Anong dahilan para hindi pumasa? Walang dahilan na hindi ang aking estudyante ang pinakamagaling. Ano man ang gawin, magtatagumpay. Narito ang ating bisita, ang pinakamagaling. Hindi pa nga. Magsasagawa rin ito balang araw. Tiyak na ito ay Sixiao Nuan. Simula ngayon, magbabakasyon ka na. Mag-aral ng mabuti para sa pagsusulit. Zhang Xiaoy, kaya kong pagsabayin. Sabi ko, kapag bakasyon, bakasyon talaga. Sa loob ng 2 buwan, patuloy ang sahod. Kaya't may bayad ka habang nag-aaral. Nandito ang mga pangunahing tala ng bawat asignatura. Siya ang aking asawa. Siya ang guro ng Sanzong na inayos ayon sa mga pamantayan ng pagsusulit sa kolehiyo. Gino Zhang, kaya ko na. Ang magandang marka ay ang pinakamainam na pasasalamat sa akin. Sige na. Ang pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang isang kabataang profesional. 10 taon na akong 21 ngayon. Nagtatapos sa Adult High School Night Class. Kumpleto ang mga materyales. Patunay sa Hong Kong. Magandang paaralan ang Huqing University. Kaunti na lang ang mga kabataang nagtutuloy sa kolehiyo. Mas kaunti ang katulad mo na kumpleto ang mga kinakailangan. Handa na ako. Maliwanag na makikita. Gagawin ko ang mga kinakailangang proseso para sa iyo. Naway makakuha ka ng magandang marka. Salamat. Ninenerbiyos ka ba? Medyo. Mayroon akong isang bagay para sa iyo. Ano ito? Tignan mo na lang pagkatapos ng pagsusulit. Huwag mo munang buksan ngayon. Ito ang regalo ko sa iyo matapos ang pagsusulit. Ito ang ginawa mo. Kailangang marunong ng kaunting gawaing kahoy ang mga estudyante sa arkitektura. Naghihintay ako sa iyo, Siang Nuan. Alam ko. Hintayin mong matapos ang exam. Bibigyan kita ng sagot. Ayos lang ba? Matapos ang pagsusulit, hihintayin kita. Ang pagkain ng zongzi at itlog bago mag-ihaw ay may magandang kahulugan. Gumawa ako ng pulang sinulid na may mga maliit na barya. Napakamatalino. Huwag magpanik, suriin ang tanong, dahan-dahang gawin ang mga sagot. Ang normal na pagganap ay mataas na marka. Huwag mag-check ng sagot pagkatapos ng pagsusulit. Kumuha ng isang pagsusulit, kalimutan ang isa. Mag-concentrate sa susunod na pagsusulit. Natatandaan ko na. Hintayin mo akong matapos sa pagsusulit. Matagal na, di ba? Hindi ko pa nabubuksan ang kahon. Hindi ako nagmamadali. Naiintindihan mo, maganda ang aking pasensya. Tapos na ang pagsusulit ng punong guro. Kailangan nating ipagdiwang ngayong gabi. Naka-reserve na ang tatay ko ng restaurant. Ayos na ayos. Bitawan mo muna ako. Ayos na natapos na ang pagsusulit. Nakapag-exam na, ayos na.
Mabilis na umuwi. Nagluto ng sabaw ng manok ang tiyahin para sa iyo. Hayaan munang umuwi ang bata para magpahinga. Nang makita mo ang liham na ito, Xiang Nuan, natapos na ang pagsusulit sa kolehiyo. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang isang bagay. Gusto kita. Mula nang una kitang makita sa bahay ni Tiantian. Nakatayo ka sa ilalim ng araw na nakasuot ng light blue na damit. Gusto na kita, hindi mo na kailangang magmadali sa pagsagot sa akin. Naghintay ako sa iyo ng 2 taon. Hindi ako nagmamadali kahit ilang taon pang maghintay. Pupunta ka sa medikal na universidad. Pupunta akong maging arkitekto. Hihintayin kong magtanong sa iyo sa araw ng iyong pagtatapos. Gusto mo bang payagan akong tumira sa tabi ng iyong ospital? Magpatayo ng sarili nating bahay. Miyembro. Binuksan ko na ang kahon ni Cheng Yuan. Maganda ang ospital. Hindi mo na kailangang hintayin ang araw ng aking pagtatapos. Maaari na kitang sagutin ngayon. May tanong ka ba sa akin? Ngayon itanong mo. Xiao Nuan. Gusto mo ba? Sana sa hinaharap ay makapagpatayo ako sa tabi ng iyong ospital. Handa akong magtayo ng sarili nating bahay. Talaga. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Dapat punuin ng mga sunflower ang bakuran. Dahil sa tuwing nagbibigay ka sa akin ng bulaklak, mga araw-araw ay mga araw-araw. Magtatanim ng isang malaking bahagi. Cheng Yuan, mag-a-apply ako sa pinakamagandang universidad ng medisina. Maaring hindi sa Hilagang Lungsod. Nakatanggap na ako mula sa lungsod na yon. Natanggap ko na ang admission notice mula sa Institute of Architectural Biology. Kahapon lang ay nag-aalinlangan pa ako. Ngayon, hindi na kailangang magduda. Kailan ka nag-submit? Noong araw ng pagpaparehistro mo sa pagsusulit sa kolehiyo. Cheng Yuan, ikaw ba ay may plano na mula pa noon? Wala. Isang plano lang ang isinama para sa bawat posibilidad. Saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Bukas ang resulta ng pagsusulit. Nasa isip ko ay naguguluhan ako. Ano bang dapat ikabahala? Malamang na hindi makapasa si Xiang Nuan. Tio, Kung sakaling walang sakali. Alam ni Lao Shen na hindi siya nagkakamali sa pagpili ng tao. Kumain ka ng marami at karne, magiging mas mabuti ang iyong kapalaran. Siguradong makakakuha ng magandang marka bukas. sinasabi mo pa, ikaw rin naman ay kinakabahan. Hahaha, si Xiao Nuan. Ano ang plano mo pagkatapos mong makapasa? Mag-aral ng mabuti at kumita ng maayos. At pagkatapos ay itatayo ang aking bayan. Sinasabi ko, balak mo bang manatili sa Bicheng ng matagal? Saan ka kumuha ng napakaraming tanong? Kailangan ng 5 taon para makapagtapos sa Xiangnuan Medical School. Ang mga bagay na iyon ay pag-usapan na lang natin sa hinaharap. Si Xiangnuan, lumalakas na ang iyong suntok. Si Tito Shen ang nagturo ng mabuti. May gusto akong sabihin sa iyo ngayon. Ang tungkol sa inyo ni Mingxuan, ito ay napagkasunduan ng 2 pamilya noong kayo'y mga bata pa. Noong panahong iyon, uso ang ganito. Ngayon, hindi na ito uso. Mabuti ang ginawa mo noon nang bumalik ka para bawiin ang iyong kasal. Dapat may sariling opinyon ang mga babae. Tio Shen, hindi ko kailanman sinisi ang sinuman. Nagbago na si Mingxuan sa nakaraang 6 na buwan. Nagsimula na siyang maunawaan kung sino talaga ang mabuti. Ngunit huli na, hindi ako nandito para ipagtanggol siya. Ano man ang mangyari sa hinaharap. Ikaw ay palaging anak ng pamilya Shen. Tio Shen, ang pag-aalaga ninyo ng tiya sa akin. Buhay ko itong aalalahanin. Sige na, maghugas ka ng kamay at kumain na. Nasaan ang unang linya, Sixiang Nuan. Pinakamahusay sa buong lungsod. Sixiang Nuan, pinakamahusay sa buong lungsod. Tumakbo ka. Alam ko na. Tama ang sinabi ng tatay. Ang talento ay maaaring maging isang pasakit. Walang makakapigil. Tio Xiangnuan, nakuha ang unang pwesto sa buong lungsod. Ulitin mo iyon. Nailabas na ang listahan ng mga nangungunang estudyante sa buong lungsod. Ang aking estudyanteng si Xiangnuan ay ang nangungunang mag-aaral sa pagsusulit. Mula ngayon, Kailangan kong ipagdiwang siya ng 100 araw. Talaga namang nakaka-proud ang pamangkin mo, Lao Shen.
Lahat ay una. Walang naging valedictorian sa ating eskinita sa loob ng ilang dekada. Hahaha, hindi pamangkin. Siya ang aking inaanak na babae. Simula pa lang, sinasabi ko na si Xiaonuan ay may magandang kinabukasan. Tita, kilala mo lang ako ng mahigit 2 taon. Ano namang masama sa mahigit 2 taon? Mahigit 2 taon na rin iyon mula pagkabata, hahaha. Nagsisisi na. Wala akong karapatang magsisi. Wala kang karapatang magreklamo. Maaari bang huwag mo nang banggitin ang bagay na ito? Uminom ng isang baso. Kongreso o Hilagang Amerika? Kongreso 8 taong bersyon ng klinikal na medisina. Sige, saksihin na lang. Sigurado ka bang pupunta ka sa Huacheng? Nakuha ko na. Opisyal na pagtanggap mula sa arkitektural na ahensya sa Huacheng. Nakaabiso na sa isa sa mga pinakamagagaling na ahensya sa bansa. Pangunahin na nakatuon sa disenyo ng pampublikong gusali. Kasama kita saksihe, isang kalye lang ang layo. Hindi ba't matagal mo nang? Ipinagsama ang lahat ng mga medikal na universidad at arkitektura sa buong bansa. Nagsagawa ng pagsusuri ang mga opisina. Sige na nga. Ito ang 3 kalye na malapit sa Concordia na aking inilista. Saan may palengke? Saan may mga tindahan ng libro? Aling komunidad ang may pinakamagandang halaga sa pag-upa ng bahay? Ikaw na tao. Talagang wala akong natitirang daan pabalik. Hindi kita bibigyan ng daan pabalik. Sinasalubong ka lang ng daan. Tanggap na liham mula sa Pambansang Unibersidad ng Medisina at Kalusugan. Nandyan ba si Xiaonuan? Sa aking ibibigay sa kanya. Nakarating na ba ang abiso? Congratulations sa'yo. Salamat. Si Xiaonuan. May gusto akong sabihin sa'yo. Sa loob ng mahigit 2 taon, may utang akong paghingi ng tawad sa'yo. Noong dumating ka, akala ko ay nandito ka para pilitin akong magpakasal. Nagsalita ako ng maraming kalokohan. Nang maglaon, paulit-ulit mong pinatunayan ang iyong kakayahan. Ngunit hindi ko pa rin maibaba ang aking pride. Ngayon naiintindihan ko na. Mula simula hanggang sa wakas. Ako ang hindi karapat-dapat na tao, si Shen Mingsuan. Wala kang hindi kayang abutin. Hindi lang tayo magkasama sa landas. Alam ko, kaya hindi ko naman pinipigilan ang anuman. Gusto ko lang sanang sabihin. Pasensya na, pero ipinagmamalaki pa rin kita. Naway magtagumpay ka sa iyong pag-aaral, Xiaonuan. Nais ko ring sana na manatili kang tapat sa batas. Tumuloy sa landas ng katarungan. Kapag natapos mo na ito, huwag ka nang mag-ayos pa. Bukas ka na alis, magpahinga ka muna. Zhang Xiaoyi. Sa nakalipas na higit 2 taon. Sa loob ng mahigit 2 taon, nakagawa na ako ng ilang mga dokumento para sa iyo. Isang sertipiko ng pagtatrabaho at isang rehistradong tala. Isang rekomendasyon para sa pagsasanay. Hindi ko na isulat ang isa. Lumakad ka lang ng isang hakbang pasulong sa daang ito. Ngayon ay ayos na, hindi mo na ako kailangan. Kailangan ko kayo magpakailanman. Kapag nagpatayo ako ng ospital, isasama kita bilang tagapayo. Kapag dumating ang oras, tutulungan kita. Hahaha, Zhang Xiao, paalam. Huwag nang magkita muli. Sa susunod, pagbalik mo sa Bicheng, diretsyo kang pumunta sa ospital ng paaralan at hanapin mo ako. Naalala mo pa ba ang unang pagkikita natin? Naalala mo yung 3 malilibog na humarang sa'yo? Yung damit ko, nasira ito at ikaw ang nag-ayos. Nandyan pa rin sa aparador ko ang damit na iyon. Itinatago ko ito bilang kayamanan ng tindahan. Ano nga ulit ang pangalan ng brand mo? Hindi matamis ang tawag dito sa Xiangshan. Nakarehistro na ang trademark. Hintayin na magbukas ang tindahan sa Huacheng. Ikaw ang pangunahing shareholder. Hindi ako naglabas ng maraming pera. Walang iyong pondo para sa pagsisimula. Sa tingin ko, hindi na ako magsisimula. At saka maganda ang panlasa mo. Mas alam mo kung aling produkto ang mabenta at aling hindi kaysa sa akin. Iyan ay dahil sa mahusay mong disenyo. Huwag na tayong magpuri, pag-usapan na natin ang seryoso. Pumunta ka sa ksihe at alagaan mo ang sarili mo. Huwag sanang isang araw ay 5 oras lang ang tulog mo. Para sa mga estudyanteng medikal, 5 oras ay itinuturing ng marami. Biro-biro ko si Xiaonuan, pero aalagaan ko ang sarili ko. Ikaw rin. Magkaibigan tayo habang buhay. Ito ang aking unang tindahan ng damit. Mabilis kong ilalagay ang tindahan sa Huacheng.
Hindi kailanman magkakahiwalay ang aming tatlong sulok. Sige, susuportahan ka namin. Dumating na ang oras para tumawag. Malamig, magsuot ng pantalon sa taglagas. Huwag magtipid sa pagkain at inumin. Tita, alam ko na. Hawakan mo. Hindi ito malaking pera na ginagasto sa daan. Hindi na kailangan ni Tito Shen na ipakuha mo, basta't kunin mo na lang si Xiao Nuan. Isang salita mula sa guro. Ang pag-aaral ng medisina ay isang mahirap na trabaho. Kaya mo yan. Kung may anumang bagay, magpadala ng telegrama. Siya Onuan, pupunta ako sa Huacheng sa susunod na buwan. Hintayin mo, tandaan mo iyon. Ang tren ko ay sa hapon. Sige, mauna ka na, susunod na ako. Nandito ako sa Huacheng, hintayin mo ako. Ikaw ang huli. Ako si Zumin. Klaseng klinikal 3. Sila ay sina Li Fang at Wang Xiaohong. Siksiyang Nuan sa klinikal na 3 klase. Ako ay isang kabataang nasa lipunan na pumasok dito. Mas matanda ako sa inyo. Kabataang propesyonal. Ano ang ginawa mo dati? Bansang doktor. Naging sanitary officer ako sa Huqing University sa loob ng 2 taon. Naging tagapag-alaga ka. E di alam mo na ang lahat. May alam akong ilang batayan. Sa hinaharap, gusto ko pang matuto kasama ang lahat. Ang galing mo, 21 taong gulang ka at ikaw ang pumasok dito bilang punong guro. Ang maliit na kubo na ito ay napakadetalyado. Isang regalo mula sa isang kaibigan. Lalaki nga. Ano bang dala mo? Sabi ni Tita Su na dalhin ko ito. Mga thermal pants, cotton jacket, pickled vegetables, cured meat, chili sauce. Sabi niya, hindi maginhawa ang magdala sa tren. Hayaan mong ako ang magdala nito. Mas nakakabigla pa ito kaysa sa paglipat ng bahay. May mas nakakabigla pa. Nakapag-arkila na ako ng bahay. Isang silid at isang sala. 10 minutong lakad mula sa Xihe. 15 minutong lakad mula sa aming opisina. Ang bilis naman. Dumating ako ng 1 linggo ng maaga. Ihanda ang bahay at palengke. Nalaman ko na ang lahat sa tindahan ng libro. Cheng Yuan, kailangan mo bang magplano ng lahat ng maaga? Walang katiyakan sa lahat ng bagay na dapat planuhin ng maaga. Ngunit sigurado ka ba? Halika, dadalhin kita para makita ang ating paaralan. Magandang lasa ang braised pork sa kantina. Bumili ka ng bulaklak, bakit hindi mo ako binigyan? Ito ay tinatawag na pagdeklara ng soberanya. Maglalakad tayo sa paligid ng kampus na ito. Alam ng lahat na hindi ka nag-iisa. Maaari na rin akong maging kaunti ang kapanatagan. Miyembro, talagang napakamatalinong tao mo. Ano sa tingin mo sa tindahang ito? Mas maganda kaysa sa sinabi mo sa telepono. Mahal ba ang renta? Mahal pero kayang tiisin. Ipinakilala sa akin ni Director Zhao ang ilang mga supplier ng Huacheng. Bumaba ang gasto sa tela ng negosyo. Naitala ko na ang sukat ng bintana. Babalikan kita para gumawa ng isang set ng display rack. Kapatid, ikaw ay isang kilalang arkitekto sa isang tanyag na ahensya ngayon. Baka masyadong nakakababa ng antas kung gagawan mo ako ng display rack. Walang masyadong halaga ang gumawa ng bagay para sa sarili mong kapatid na babae. Sapat ba ang mga damit ni Tianqian para ibenta? Una, sinasalamin ko ang kalidad ng mga produkto mula sa pabrika na nag-o-outsource. Sa ikalawang batch, kailangan kong gawin ang disenyo ng mag-isa. Nagsimula na akong gumawa ng prototype. At saka nakikipag-usap ako sa isang pamilihan tungkol sa paglipat. Kung mangyari iyon, ako na ang tatak sa Huacheng Mall. Ha ha ha. Alam ko na kaya mo yan. Zheng Hui, ano nang ginagawa mo rito? Pumunta ako sa Huacheng para sa trabaho. Sabay na rin. Ito ay ipinasa sa akin ni Shen Mingxuan para sa iyo. Bakit hindi niya ito ipinadala sa sarili niya? Sabi niya hindi siya karapat dapat na magsulat ng liham. Mas formal kung ako ang personal na magbibigay sa iyo. Siyang Nuan. Siya ay nagbago. Pagkatapos ng graduation, pumasok siya sa isang law firm. Ang buong tao ay naging mas tahimik. Noong nakaraang taon, nagpunta siya sa mga baryo at nagbigay ng batas ng ilang beses. Ayos lang. Nahanap na niya ang bagay na gusto niyang gawin. Nakapagpatawad na siya sa iyo. Pinasabi niya sa akin na dalhin ang mensahe. Naway magtagumpay ka sa iyong pag-aaral. Sa hinaharap ang ospital ng Taoyuan Village. Kung kailangan mo ng tulong sa batas, nagbibigay siya ng libreng serbisyo. Tulungan mo akong sagutin siya. Nakatanggap, salamat. May isa pang bagay.
Nilipat ako sa sangay sa Huacheng. Maaaring madalas tayong magkita sa hinaharap. Sakto lang na nandyan din si Tian Tian sa Huacheng. Magkakasama tayong kumain sa ibang araw. Kasama si Chen Sweet sa Huacheng. Nagbukas ng tindahan si Xiang Nuan. Babalikan kita ng address. 8 taon ang lumipas, nagtapos si Xiang Nuan at naging doktor. Nandito na si Nuan Nuan, ay naku, bumalik na ang estudyanteng kolehiyo. Bata, tingnan ko kung tumaba ka na. Lolo, tumaba ako ng 3 libra. Ang mga pagkain nilikha ay nakapagpapaluso. Taba na ako, mabuti na lang. Nuan-nuan, sumasakit ang binti ko tuwing umuulan. Tingnan mo ang rheumatoid arthritis. Diyos how, papakitaan kita ng acupuncture. Magbigay tayo ng ibang reseta para sa pag-soak ng paa. Kailangan mong magbabad ng 1 buwan. Pagdating ng taglamig, hindi na ito sasakit. Pinainom ako ng mga pain reliever ng ospital ng bayan. 2 karayom lang ang kailangan para gumaling. Acupuncture at saka herbal foot bath ang tunay na lunas. Ang mga painkiller ay panandalian lamang. Naniniwala ako sa tatak ng matandang pamilya. Kung hindi ka naniniwala, hayaan mong mauna ako, hahaha, naniniwala rin ako. Ay, naniniwala rin ako. Nangyong, pero ako ang nauna dito. Bata, nakapanood ka na ng mahigit 30 ngayon. Mas magaling pa ang kanyang pamamaraan kaysa sa akin noong mga panahong iyon. Magaling ang pagtuturo ng guro. Ang acupuncture technique ni EC. Hindi ito katulad ng sa inyo. Pagsasama ng 2 pamamaraan. Mas maganda ang epekto. Lumaki ka na. Ang pinakamalaking hangarin ko sa buhay na ito. Kaya't may isang maayos na klinika sa ating nayon. Matanda na ako at hindi na ako makatakbo. Kailangan pang tumawid ng 2 bundok ng mga tao sa nayon para makapagpagamot. Lolo, nakapagtapos na ako. Matagumpay na nakuha ang lisensya bilang profesional na doktor. Bumalik ako para makita ang ospital. Hindi ito health center kundi hospital. Tama ang ospital. 2 palapag na outpatient clinic na may parmasya sa ibaba. 2 palapag ng silid pasukan. Nakapagdisenyo na ang mga miyembro ng mga plano. Sistema ng pagkakabukod at proteksyon laban sa lindol. Gamitin ang mga materyales sa paligid. Pagsugpo sa lindol at pagkakaroon ng insulasyon. Malaki ang bintana. Nakahiga ang pasyente at makikita ang bundok. Yung miyembro na sinasabi mo, siya ba yung nagbigay sa iyo ng maliit na bahay? Kailan mo siya ibabalik para makita ng lolo? Sa susunod na bakasyon, isasama ko siya pabalik. Maligayang kaarawan, tita. Siya Nuan, hindi ba't sinabi mo na hindi ka makakauwi ngayong winter break? Nagsisinungaling ako, gusto ko lang kayong bigyan ng sorpresa. Ito ay isang cashmere scarf mula sa Huacheng Reflection. Subukan mo. Ang ganda, sobrang ganda. Tingnan mo, Lao Shen. Nakita na, 3 beses mo na itong kinunan. Nakahula na. Magsimula ka na, Xiao Nuan. Si Xiao Nuan. Mahirap ba sa medikal na universidad? Pagod man at mahirap pero sulit. Nakakuha ako ng scholarship sa semester na ito. Alam ko na si Ginoong Shen. Nanalo na naman ng scholarship ang ating punong guro. Maliit na maikling kwento. Tito, saludo sa'yo. Mas masipag ka kaysa sa mga anak ng pamilyang Shen. Tatay, nandito pa ako sa tabi. Dapat ay magsikap ka rin. Ngunit mas malamig ito kaysa sa paaralan. Kapag wala ka sa bahay, araw-araw akong tinuturuan ng tatay ko tungkol sa'yo. Ibig sabihin, maganda ang paningin ng tiyuhin. Boss, nandito ako para tuparin ang pangako ko noong nakaraan. Tutulungan kitang ayusin ang legal na kontrata. Talagang dumating ka nga. Akala ko nagbibiro ka lang. Sinasabi ng abogado na ang salita niya ay may halaga. Ipinakita mo sa akin ang iyong kasunduan sa pamilihan. Ipakita mo sa akin ang kontrata ng pagpasok na napag-usapan. Maaaring pag-usapan ang bawas na ito. Ang pamantayan na ibinigay ng mall ay 20%. Maaari mong pag-usapan ng 15 para sa brand mong bagong nagsisimula. At meron pang subsidy para sa renovation. Dapat magbigay ng subsidy ang mall para sa bahagi ng gasto sa renovation. Wala akong kaalam-alam sa mga ito na hindi nakasulat sa kontrata. Kaya nandito ako. Sa susunod, lahat ng kontrata mo ay susuriin ko muna bago pumirma. Zheng Hui.
Bakit mo ako ginagawa ng ganito kabuti? Dahil hindi rin kita bagong nakilala. Mula nang una kitang makita sa ospital ng Huking, naramdaman ko na may kakaibang interes ang batang ito. Nang maglaon sa pwesto ni Xiang Nuan, bumili ako ng damit na ginawa mo. Nakahang pa rin ito sa aking aparador. Binili mo ang damit ko. Bumili ng light blue na fitted na kamiseta. Nagsuot ako ng 2 taon at hindi ko kayang itapon. Yung damit mo, nawala ba ang buttons? Nawala ang isang buttons. Sewed it back myself, but it does not look good. Ibigay mo sa akin at aayusin ko ito. CJ, Kumain na ang arkitekto ng Chengda. tingnan mo ang proyektong ito. Sentro ng komunidad na pangkalusugan. Tiningnan ng partido o ang aking nakatagong plano para sa ospital sa Taoyuan. Kusang lumapit. Kaya't ang sentrong medikal na ito. Kasama, ang disenyo ng Taoyuan Village ay gumagamit ng parehong prinsipyo. Tama. Kahoy na may modernong materyales. Malaking bintana na may tanawin. Makikita ng pasyente ang hardin habang nakahiga. At ginamit ang mungkahi mong ibinigay noon. Nasa labas ng bintana ang hardin ng mga halamang gamot. Ito ay parehong tanawin at hardin ng mga halamang gamot. Hindi ko iyon may tuturing na suhestyon. Sadyang sinabi lang ng basta-basta. Hahaha, ang galing mo kahit na sinabi mo lang ng basta-basta. Ang ganitong paraan ni Cheng Yuan ay talagang maganda. Nakaayos na ang proyekto ng Barangay Taoyuan. Handa bang tumanggap ang iyong opisina ng mga proyekto sa kanayunan? Kaya't nagpa siya akong magbukas ng sarili kong opisina. Unang proyekto, pangunahing ospital ng Barangay Taoyuan. Hindi ka naman bigla ang nag-alsa. Nakapag-ipon na ng pondo sa loob ng 8 taon. Mayroon na ring mga kliyenteng mapagkukunan. Salamat sa iyo, kasapi. Si Xiang Nuan. Sana'y magpasalamat ako sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang lakas ng loob na ibinigay mo sa akin. Hindi ka lang ang aking minamahal, kundi isa ka ring kaibigan at gabay ko. Hahaha. Mas mataas pa ng kaunti ang kaliwang bahagi, magandang kahoy. Struktura ng bambuo ay tama. Gumamit ng mga lokal na materyales. Pagsugpo sa lindol at pagpapanatili ng init. Lahat ng bintana ay nakaharap sa timog. Mula sa kwarto ng pasyente, makikita ang bundok. Magandang disenyo ito. Masaya ang pakiramdam ng pasyente. Mabilis na gumaling. Hindi pa nakasabit ang karatula ng ospital ng guro. Gusto kong hilingin na makasama ninyo ako sa paglalagay ng pangalan. Ikaw ang maglalagay ng pangalan mo sa ospital mo. Nakasulat din ang pangalan ninyo sa plaka. Akala ko nagbibiro ka lang, anak. Hindi ako kailanman nagsasalita ng walang kabuluhan. Tito Shen at Tita Su. Walang kayo. Noong mga panahong iyon, wala akong matutuluyan sa Bicheng. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito, anak? Ang lugar ng pagpapagaling sa ospital ay pinangalanan sa 2 tao. Tawagin na lang itong Shen Su na paggaling. Ayos, sa buhay ko, sulit na sulit ang lahat. Nang Nuan, may lugar na ako para sa aking buhay pagre-retiro. Sisimulan kong maging tagapayo mo. Labor. Ginoong Zhang, palagi kayong naging tagapayo ko. Si Anuan. Ito ang legal na regulasyon na inihanda ko para sa ospital. Ang libreng serbisyo ay permanente at epektibo. Salamat, Shen Mingsuan. Ngayon, ikaw ang pinakamaasahang abogado. Hindi ka magiging mahusay na arkitekto. Ngunit sa usaping legal, huwag kang mag-alala. Siang Nuan, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Pakakasalan mo ang kuya ko. Sa buhay na ito, kailangan kong tiisin ang kanyang mga plano sa lahat ng bagay. Gusto ko ang kanyang mga paunang plano. Ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko. Ito ay ang pagkikita ko ng aking kaparehong pananaw na si Xiang Nuan. Salamat sa paghihintay sa akin ng napakatagal. Salamat sa ospital na itinayo mo para sa akin. Salamat sa pagiging nandyan sa tuwing kailangan kita. Sige, dagdagan ko pa ng isang bagay. Salamat sa suot mong light blue na damit noon. Nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Nabubuhay ka sa ilalim ng araw, nakaharap sa liwanag. Dumarating ako sa iyo ng mabuti. Ako ay patungo kay Nuan. Dapat makapasok sa pinakamahusay na paaralan ng medisina. Ako at si Tianxi. Dapat maging pinakamahusay na taga-disenyo ng damit. Kailangan kong maging nangungunang arkitekto. Tungo sa init. Magtulong sa kapwa. Bumalik sa bayan upang makapagbigay ng kabutihan.
At ang natatanging taga-disenyo ng damit na si Tiantian. Chen Yuan. Sa ngalan ng arkitektura. Pangalagaan ang minamahal. Siang Nuan, dapat kang magpahinga ngayon. Ang pasyenteng ito ay para sa postpartum na pag-aalaga. Nakapaghanda na ako ng reseta para sa kanya, kaya magpapahinga na ako. Ikaw ang masusunod. Pupunta ako para magluto ng sabaw para sa'yo. Huwag kalimutang maglagay ng goji berry sa sabaw.